Dani? Bunso, tulog ka na ba? Sandali lang, te. Bakit ang tagal mong buksan? Kasi nagbibihis ako ng kumatuka eh. Oh, allowance mo para sa susunod na 1 linggo. Pipirin mo yan ha. Medyo matumal ang benta nitong mga nakalipas na araw. Oo, ate. Salamat Ay, siya nga pala. Bukas luluwas ako ng Maynila kasama yung mga classmates ko. May pupunta kami research facility para sa ginagawa namin project, ate. Sige, anong oras ka makakauwi? Baka gabihin na ako ng gusto. Alam mo naman doon, traffic. Okay, sige, mag-iingat ka ha. Text mo ako. Tsaka pwede ba, palitan mo nga ng mas maliwanag yung ilaw mo dyan sa kwarto mo. Ang daming kulay pula pa talaga. Akala mo nasa kabaret ka. Oo, te. Matulog ka na. Oo, ate. Good night. Sorry, sweetie. Bigla kasing dumating si ate. So, tuloy na tayo bukas. Magkikita tayo. Oo. Tuloy na. Hindi na nga ako makapaghintay eh. Nagsasawa na ako sa video call. Gusto ko totoong action na. Same here, sweetie. Kaya bukas agahan mo. Hindi na rin ako makapaghintay na totoong maangkin ka. Aalis ako dito. Madaling araw pa lang. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na nga si Lani. Sa halip na sa isang research facility pumunta gaya ng paalam sa akin, wala akong kaalam-alam na iba pala ang totoong pakay ng kapatid ko doon. Sweetie, nandito na ako. Sweetie! Finally! Nandito ka na. Pasok! Sandali, ba't siya nandito? Akala ko ba tayo lang? Sorry, Lani. Hindi ko rin... Ate Julie! Tulong! Wag! Wag! Lani! Wag! Ah! Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Hindi ko nga rin sigurado kung itutuloy ko. Pero sabi ng asawa ko, ituloy ko na raw at tiyak na marami ang matututo sa naging karanasan ko. Lalo na sa panahon ngayon na mas moderno na at laganap ang online dating. Kaya naman huminga ako ng malalim at nagsimula akong magsulat. 12:07 ng madaling araw ng linggo nang simulan ko ang sulat na ito. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang akong Julie. 42 years old na po sa kasalukuyan. Pero ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay nangyari 14 na taon na ang nakalilipas. Sa panahon na meron ng teknolohiya, pero hindi pa kasing moderno gaya ngayon. Tindera ako noon ng isda sa palengke. Nagpapakananay para mapagtapos ng pag-aaral ang bunso kong kapatid na si Lani. Hanggang isang araw ay isang masamang balita ang natanggap ko. Natagpo ang patay ang kapatid ko sa isang maliit na motel. 3 bayan lang ang layo mula sa amin. Malayo sa nauna niyang paalam sa akin na sa Maynila ang tungo. Naliligo sa sariling dugo. Wakwak ang tiyan at dilat ang mata. Walang witness dahil pinatay maging ang bantay sa reception area. Wala naman CCTV camera sa motel ng panahon na yun. At ang mas pinagtataka ko pa ay ang suot nito noong matagpuan siya. Makapalang makeup sa mukha at kulay pula na dress ang suot. Nahapit sa katawan nito at halos lumabas ang dibdib sa baba ng neckline. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa kapatid ko, Madam Venus. Matapos ang kanyang pagkamatay, doon na nagsimula ang naranasan kong kababalaghan at pagkatake ng aswang. Anak, magpahinga ka na muna at ako nang bahalang magluto. Lennon, samahan mo si Julie. Opo, Nay.
Hindi po ako nagugutom na. Alam ko mahirap, pero kailangan mong kumain at magpalakas. Doon ako muling napaiyak. Ang buong akala ko ay naubos na ang luha ko kakaiyak mula nang sandaling malaman kong patay na si Lani. Hindi pa pala. Dahil ngayon nailibing na namin siya, wala pa rin patid ang pagtulo ng luha ko. Hindi ko alam kung saan pa ako magsisimula. Siya na lang ang nag-iisang inspirasyon ko kaya ako nagpapakahirap magtinda ng isda sa palengke. Ngayon wala na si Lani. Wala na rin ang mga magulang ko. Hindi ko na alam kung para saan pang buhay ko. Para sa'yo, Julie. Mabuhay ka para sa sarili mo. Buong buhay mo ay nilaan mo na sa pagpapakananay kay Lani. Ngayong wala na rin siya. Magtrabaho ka. Lumaban ka at gumising ka tuwing umaga para sa sarili mo. Ngayon ikaw naman. Hindi ko alam kung kaya kong mag-isa, kuya. Kaya mo. Naniniwala ako na kaya mo. Sa inyong dalawa ni Lani, mas matapang at palaban ka. Kaya alam ko na kaya mo. Nandito naman kami ni nanay. Pamilya mo kami. Hindi ka nag-iisa. Nariyan din si Tessa. O pati si Jeff. Kuya naman eh. Seryoso tayo dito eh, tapos bigla mong isisingit yung lalaking yun. O bakit? Totoo naman na nandyan siya palagi para sa'yo. Alam mo namang matagal nang may gusto sa'yo yun. Tagal na ngang naniligaw eh. Ay, naku kuya. Pinapatawa lang kita. Pero anong plano mo sa kaso ni Lani? Aalamin kong totoo kuya. Hindi pwedeng hindi ko malaman kung sinong pumatay sa kanya. Kung ano man ang kailangan mo, sabihan mo ko. Tutulungan kita. Habang naghihintay na maluto ang ulam, ay naisipan ko na pumunta sa dating kwarto ni Lani. Malungkot akong napangiti. Parang nakikita ko pa rin ang kanyang imahe. Naroon siya sa harap ng study table at nakaupo. Nag-aaral habang kaharap sa kanyang laptop na sadya kong pinag-ipunan at binili. Naroon din sa tabi ng laptop ang cellphone ni Lani. Huminga ako ng malalim nang maupo ako sa gilid ng kama. Umiga ako doon at tahimik na umiyak. Ang daya mo naman eh. Dalawa na nga lang tayo pero iniwan mo rin ako. Namatay sa panganganak kay Lani ang nanay ko. Si tatay naman ay inatake sa puso 10 taon na ang nakalilipas, kaya ako na ang nagtuguyod sa aming dalawa. Ang may edad na kaibigan ni nanay na si Lola Zen, na ninang ko, ang nagmagandang loob na kumupkop sa aming magkapatid. Kaya mula noon ay para na rin talaga kaming magkapatid ni Kuya Lennon. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ko at nakatanggap ng message mula kay Jeff, ang may-ari ng hardware sa tapat ng pwesto ko sa palengke na itinutokso ni Kuya Lennon sa akin. Julie, condolence. Masama daw ang magpasalamat pero salamat na rin. Okay ka na? Hindi. Hello? Nax, ang daming load ah. Siyempre, para sa'yo. Kung gusto mo, labas tayo, sama natin si Lennon at Tessa. Para naman malibang ka. Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala. Yung simpleng pakikiramay lang sapat na sa akin. Halika dito, labas ka. Ha? Labas ka! Nandito ako sa harap ng bahay nyo. Doon ako biglang bumangon. Ang akala ko ay nagbibiro lang si Jeff, pero toong nandun nga siya sa harap ng gate namin. Dali akong lumabas at naabutan ko siyang nakaupo sa kanyang motor. Oh, para sa'yo. Cheeseburger at fries. May chocolate sundae yan sa loob, ah. Kainin mo agad, baka matunaw. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala. Okay lang, maliit na bagay lang yan.
Napaluha ako nang silipin ko ang loob ng plastik at makita ang mga pagkain. Bigla ko na naman naalala si Lani. Kapag may sumusobra sa allowance na binibigay ko sa kanya, palagi siya may pasalubong sa akin na cheeseburger at fries na may chocolate sundae. Umiiyak ka na naman. Gusto mo ng yakap? Hindi na ako tumanggi nang yakapin ako ni Jeff. Sa mga bisig niya ay muling umagos ang luha ko. Wala akong narinig sa kanya, pero naramdaman ko ang pakikiramay at simpatsya ni Jeff sa marahang paghagod. Iiyak mo lang hanggang sa gumana ang pakiramdam mo. Nakakainis. Hindi na tumigil ang mata ko sa kaiiyak. Mukha na akong si Kero-Keropi. Ayaw mo nun? Cute? Salamat ulit Kahit palagi mo akong binibwisit doon sa pwesto. Sweet ka rin pala. Pinagpahinga muna kita. Nagluluksa ka pa eh. Baka naman sabihin mo wala akong kwenta. Sige na, papasok na ako. Thank you ulit. Gaya ng sabi nila Madam Venus, tuloy ang buhay. Tama si Kuya Lennon. Kung dati ginagawa ko ang lahat para kay Lani, ngayon para naman sa sarili ko. Nang sumunod na araw ay bumalik na rin ako sa pagtitinda sa palengke. Ang ibang nakuha ko sa abuloy ay pinandagdag ko sa kapital. Hindi na lang basta galunggong, bangus at tilapia ang tinda ko. Nagdagdag na rin ako ng dalagang bukid at pampano, maging mga hipon, dulong, tahong at iba pang shellfish. Oy, Suki! Bili na! Bagay itong tilapia ko sa pechay mo! Anong oras ba daw dadaan yung umorder nitong bangus na pangrelyeno? Naku, mamaya daw bago manangalian. Naku, siguraduhin lang niya at ang hirap gawing... Kuya Matias, marami kaming bagong tinda ngayon. Magagandang mga hipon ko sa riwa, may alimango din. Oo nga eh. Kanina ko pa rin nakikita doon pa lang kanina sa pwesto. Pati si Bossing natakam, ayan. Nagpabili tuloy. Oo nga. Matyas, bili ka na rin ng marami. Nag-aagawan dyan kanina. Pangalawang batch ng deliver na sa amin yan. Lalo yung alimango. Ay, sige. Bigyan mo nga ako ng... Ah, Boss! Boss Jeff! Ilang piraso ba gusto mo ng alimango? 6. Pakisama sa pagbili yung tindera. Umariba ka na naman. Jeff Miss Beautiful! Yuhu! Akin ka na lang! Eee! Bili na kayo ng tilapia, mga suke! Ang tilapia. Nga pala, nabalitaan niyo yung nangyari? Ang alin? Nakita namang bangkay doon sa kabilang bayan sa motel din. Laki naman ang biktima pero ang paraan ng pagkakapatay gaya sa kapatid mo. Talaga? Oo.
Ang narinig ko sa mga pulis, mukha daw may serial killer dito. Umigpit ang kapit ko sa malaking kutsilyo na hawak ko. Nakaramdam ako ng matinding galit sa kung sino man ang pumatay kay Lani at sa iba pang biktima nito. Napatingin ako sa isdang hawak ko, saka malakas na chinapyon sa ulo. Kapag ako ang unang nakahanap sa kanya, ako mismo pupugot sa ulo niya. Girl, kalma, okay? Kalma. Nakita mo na ba ang mga gamit ni Lani? Baka may makita ka doon na pwedeng lead sa kung sinong pumatay sa kanya. Pasado 7:00 ng gabi nang makauwi ako galing sa palengke. Pagdating sa bahay, ay napansin ko na parang balisa si Ninang Zen. Kaya agad kong binaba ang mga dala ko doon sa labas, saka ako pumasok sa loob. Ninang, nandito na po ako. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Maupo ka na riyan at mamaya'y kakain na tayo. Maliligo po muna ako. May isda na ako eh. Ay, sige, mabuti pa nga. Si Kuya Lennon po? Ay, san pa? Naroon sa jowa niya. Sige na, maligo ka na muna at makakain na tayo. Sinunod ko ang sinabi ni Ninang Zen. Matapos kong maligo at magbihis, ay sabay na kami kumain. Habang nagliligpit kami ng pinagkainan, muli ko namang napansin ang pagkabalisa niya. Ninang, okay lang mo ba kayo? Kanina ko pa napapansin na balisa kayo. May nangyari ba? Hindi ba nasabi ko sa'yo na ako nang maglilinis sa kwarto ni Lani habang nasa palengke ka? Opo. Kanina, inuha ko ang mga gamit niya dun sa ilalim ng kama. May nagulat ako sa mga nakita ko. Tsaka dun sa isang cabinet niya. Anong ibig niyo pong sabihin? Daron sa kwarto niya. Puntahan mo. At nang ikaw mismo ang makakita. Dali akong pumunta sa kwarto ni Lani. Pagbukas ay natigilan ako nang makita ang 3 kahon. Ang isang kahon ay may mga maskara, maraming mga wig. Ang ikalawang kahon naman, mukhang mga bagong bili na iba't ibang lingerie. Mga sexing pantulog na gawa sa lace. At kapag sinuot, kita rin ang katawan. Ang ikatlong kahon ay puno ng mga laruan na ginagamit sa pakikipagtalik. Natakpan ko ang bibig ko sa gulat. Hindi ako nakapagsalita. Biglang nagulo ang isip ko. Bakit may mga ganitong gamit si Lani? Hindi lang yan. Yung drawer, tingnan mo. Puno ng mga underwear na halos gatali na lang ang nipis. At kahon-kahon na kondom. Diyos ko. Lani, ano ba to? Hindi ko alam kung anong pinagagagawa ng kapatid mo kapag nakatalikod tayo. May hula na ako. Pero parang ayoko nang alamin pa ang iba. Nagmadali akong naupo sa harap ng study table ni Lani. Pagkatapos ay binuksan ko ang mga cabinet. Inisa-isa ko ang mga gamit niya. At sa gitna ng paghahanap ko, biglang nahulog mula sa isang notebook ang isang maliit na booklet. Abay, bankbook yata yan. Kailan pa nagkaroon ng bankbook si Lani? Wala po. Wala sa pagkakaalam ko. Nanlaki ang mga mata namin ni Ninang Zen, Madam Venus. Pareho kami hindi makapaniwala sa aming natuklasan dahil ang bankbook na yon ay nakapangalan kay Lani at may laman na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 pesos. Bigla kong naalala ang huling gabing nagkausap kami kung saan pinunako pa ang kulay pula na ilaw nito doon sa kwarto. Kung bakit may soundproof foam sa kwarto niya kung saan ang unang dahilan ni Lani ay para daw hindi siya madistract sa pag-aaral dahil sa ingay sa labas. Ay, Diyos ko. Ang laking pera niyan. Lani, ano ba itong mga ginagawa mo? Sana mali ang ninala ko.
Naglalakad kami ni Kuya Lennon kasama si Tessa. Tanghalian yon at bago umuwi, ay naisip namin kumain muna sa karinderya. Hanggang sa mga sandaling yon, ay hindi ko pa rin makalimutan ang natuklasan ko sa mga gamit ni Lani. Oy, Bax! Ano? Yun pa rin bang iniisip mo? Sorry, hindi ko maiwasan eh. So, ano hinala mo? Ayokong sabihin. Ni ayokong isipin. Bakit hindi mo bisitahin ang laptop niya nang masagot ka at ang tanong mo? Hindi yung ganyan na daig mo pa yung mga tinda mo. Sila fresh, ikaw balisa. Gaga, bilasa, hindi Ay. balisa. Ikaw ang mukhang talakitok na balisa dyan. Sorry, bilasa pala. Uy, nandito pala yung tilapia ng kakanggata ko. Naku Jefferson na, wag mo akong masimulan at mainit ang ulo ko. Kiss kita para kumalma ka, baby. He, Anong kakainin mo, mahal ko? Libre ko na. kaya kong bayaran ng pagkain ko. Alam ko naman, pero practice lang. Kapag tayo na at nag-date tayo, sanay ka nang ako ang nagbabayad. Ba't bang kulit mo? Ba't ba ang ganda mo? Oh, tiklop si bakla. Kinilig ang tilapia. Nako, Tessa. Lipat na tayo ng mesa at baka makaistorbo tayo sa dalawang yan. Nang iwan kami ng dalawa, ay umayos ng upo si Jeff sa harap ko. Uminga ito ng malalim, saka ngumiti at kinindatan ako. Napailing na lang ako dahil sa kakulitan nito. Pero seryoso, libre ko. Okay, sige. Since makulit ka naman. Nga pala, Jeff. Di ba magaling ka sa computer? Di naman, marunong lang. Bakit? Yung laptop ng kapatid ko. Hindi ko kasi mabuksan dahil may password. Kaya mo bang ma-open yun? Oo naman, madali lang yon. Dalhin mo sa bahay mamaya. O ano? Ano nang napag-usapan nyo? Papabuksan ko kay Jeff yung laptop ni Lani. Habang naghihintay ako na maayos ni Jeff ang laptop ni Lani, ay hindi ako mapakali. Kinakabahan ako. Takot akong malaman ang katotohanan. Ayoko na sanang mag-usisa, pero kailangan kong alamin ang lahat para malaman ko kung sinong pumatay sa kapatid ko. Matagal pa ba yan? Konti na lang. Nagmamadali ka ba? Maaga pa. 9:00 lang oh. Ihatid naman kita pa uwi eh. Hindi naman. Natatakot lang ako. Relax, kasama mo naman ako. Sandali nga. CR muna ako Sinadya ko na magtagal doon sa CR. Nang lumabas ako makalipas ang ilang sandali, nagtaka ako dahil nakatayo na si Jeff sa kusina at nakasandal sa counter. Hindi makatingin sa akin ng diretsyo at namumula ang muka habang may hawak na isang baso ng tubig. Ano? Nabuksan mo na? Oo. Andun, tingnan mo. Nagtaka ako dahil formal at seryoso ang mukha nito. Kabaliktaran sa nakilala kong Jeff na makulit at mapangasar. Malakas ang kaba sa dibdib ko na lumapit sa laptop. Marunong naman akong gumamit ng computer, pero ng mga sandaling yun, biglang hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumingin pa ako kay Jeff para humingi ng tulong. Anong i-open ko? Oo nga pala. Dun sa folder. May tinuro itong folder sabay tayo at tumalikod na parang may iniiwasan siyang makita. Sinunod ko si Jeff at binuksan yun. Ganun na lang ang gulat ko nang tumambad sa akin ang mga malalaswang larawan ni Lani. Ang pagkakakilala ko sa kapatid ko conservative. Walang arte magdamit, simple at hindi halos nagme-makeup. Wala itong sinasabi sa akin ng mga boyfriend niya. Parang hindi ito ang kapatid ko. Malayo sa inakala ko na pagkatao niya. Diyos ko, ano to? Sorry, Julie. Hindi ko sinasadya na makita. Hindi ko rin akalain na ganyan ang laman ng folder. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha ko. Napaiyak na lang ako sa nalaman ko habang iniisa-isa ko ang mga larawan. Karamihan doon
May mga solong kuha niya na may malalaswang posisyon. May mga kuha pa siya nakita ang masiselang parte ng katawan nito. May ilang larawan din ito ng iba't ibang lalaki ang kasama sa magkakaibang kwarto na pawang mga walang saplot sa katawan. Hindi bababa sa 7 ang larawan ni Lani na may kasamang 2 lalaki sa iisang kwarto at gaya ng iba wala ring damit ang mga ito sa picture. Bigla kong nanlumo at napahagulgol, Madam Venus. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa kapatid ko o maaawa. Lani, ano tong mga ginawa mo? Saan ako nagkamali sa'yo? Saan ako nagkulang? Ana. Isasarado ko na sana ang laptop nang biglang tumunog yun. Pareho kami ni Jeff na napalingon. Doon siya naupo sa tabi ko at nakita namin ang isang notification galing sa Yahoo Messenger. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jeff nang buksan yun at dinala kami sa isang private chat room. Isang account na may pangalan na Dave Guzman ang nagpadala ng message. Sa wakas, bumalik ka na rin, baby. Miss na kita. What do you have for me? Come tayo. Are you naked? Nakahanda na yung pera ko. Ready ka ba mag all the way sa akin ngayong gabi? Jeff, ano to? Relax ka lang. Aalamin natin. Sinarado ni Jeff ang private chat at pumunta sa mismong YM account ni Lani. Nang isa-isahin namin ang mga private conversation na naroon, lahat iisa lang ang pinag-uusapan. Mga malalaswa at masasela na usapan. Hindi lang yun. Base sa takbo ng pakikipag-usap ni Lani sa mga lalaking yon, mukhang nakipagkita na siya sa mga ito. Sa isang iglap, naging estranghero sa paningin ko ang sarili kong kapatid. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam na ganito ang mga ginagawa niya. Kaya pala marami siyang pera. Julie, tingnan mo to. Di ba Huwebes ng gabi natagpang patay si Lani dun sa motel? Oo. Tingnan mo to. May 2 siyang kausap isang araw bago siya namatay. Etong may account name na JJ Lover 15 at yung isa naman Mama San. Sa takbo ng usapan nila mukhang itong si Mama San ang may alam kung saan pupunta si Lani ng gabing yon. At itong JJ Lover 15 ang huling kasama niya doon sa motel kung saan siya nakitang patay. Gusto kong malaman kung sino tong dalawa na to, Jeff. At kung may kinalaman sila sa pagkamatay ng kapatid ko. Dahil kapag ganon, hahabulin ko sila kahit sa impyerno pa sila magtago. Anong plano mo? Kailangan ko silang makilala. Igawa mo ako ng account. Kailangan makausap ko to at makuha ang loob niya. Pero Julie, baka mapahama ka. Paano kung... Sige na. Kapag ginawa mong sinabi ko, sasagutin na kita. Anong account name ang gusto mo? Kahit kailan talaga. Matapos gawin ni Jeff ang inutos ko ay sinarado ko na rin na agad ang laptop ni Lani. Hindi ko na kaya ang mga nalalaman ko. Lumabas ako ng bahay niya para sumagap ng sariwang hangin. Tumingala ako sa langit at nag-imagine na baka naroon ang kapatid ko at nakatingin sa akin. Bakit ganon? Bakit ka gumawa ng ganon? Nagsusumikap naman ako para buhayin ka pero bakit? Hindi pa ba sapat yung paghihirap ko? Jules! Nandyan ka pala. Sorry. Huwag mong pigilan. Kung gusto mong magalit, sige lang. Huwag mong pigilan. Nabasa mo ba yung mga naging usapan nila ng mama sa na yon? Siya ang nag-udyok sa kapatid ko na gumawa ng mga ganong bagay. Siya yung bugaw. Sino siya, Jeff? Gusto kong malaman kung sino siya. Aalamin natin, okay? Tutulungan kita. Basta mangako ka sa akin. Kapag magchat-chat ka doon, kailangan kasama mo ko. Baka kung anong ipagawa sa'yo niyan. Oo. Salamat ulit, ha? Natigilan kaming dalawa ni Jeff nang may marinig na kakaibang tunog ng hayop sa paligid.
Nakakatakot yun at labis akong kinilabutan. Napaatras kami ni Jeff nang makita na may kumakaluskos na halamanan. Palibhasay, liblib ang aming bayan, kaya naman napapaligiran kami ng gubat. Dahilan para hindi mawala ang kwentong may aswang daw sa amin. Lalo na at nagsimula ang kwento na may aswang daw doon sa mismong lolo ko na isang manunugis. Pero sa kabila noon, sa tagal ko nang nakatira sa bayan na yon, hindi pa naman ako nakakita kahit isang beses. Hindi ako naniwala sa mga kwentong aswang. Ngunit ng gabing yun ay tuluyang nagbago ang paniniwala ko. Takbo, Julie! Sa loob! Mabilis kaming pumasok ni Jeff sa bahay at nagmamadaling maglak ng pinto. Napasigaw kami at napaatras matapos biglang sumulpot sa bintana ang aswang. Napasiksik ako kay Jeff sa labis na takot. Ang balat ng aswang mula mukha hanggang katawan ay itim. Napakahaba ng buhok nito na tila nakapulupot ang mga hibla sa buong katawan. Ang mga mata ay nanlilisik na kulay puti at halos tuldok lang ang balitang taw nito at galit na nakatingin sa akin. Ilang sandali pa, napaatras kami ni Jeff nang humaba ang mga hibla ng buhok nito at sumuot ito sa maliliit na puwang ng jealousy. Jeff! Nakakapasok siya! Natataranta kami na tumakbo sa kusina hanggang sa may nakitang bolo si Jeff at ako naman ay dinampot ang asin. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang tapang ko, pero tumakbo ako sa gilid ng bintana at sadyang binuksan yun. Mas mabilis na nakapasok ang mga hibla ng buhok sa loob. Pero bago pa ito makapulupot sa amin, ay mabilis kong sinabuyan ng asin ang mismo mukha ng aswang. Malakas itong sumigaw sa sakit, kasabay ng pagputol ni Jeff sa buhok nito. Lalong sumigaw ng malakas ang aswang nang muli ko siyang sabuyan ng asin sa mukha. Lumayas ka dito! Mukhang natakot naman sa amin ang aswang dahil mabilis itong tumakbo paalis. Muli ko sinirado ang bintana at nanginginig sa takot na napaupo. Nagmadali si Jeff na daluhan ako at inalalayang tumayo sa bayakap ng mahigpit sa akin. Relax, Julie. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Dahil sa ingay namin ng gabing yun ni Jeff, dahil sa aswang, nakatawag kami ng atensyon sa mga kapitbahay. Naglabasan ng mga ito at doon namin kinuwento ang nangyari. Dahil doon ay kumalat ang balita sa buong bayan tungkol sa aswang. Oy, mga suki! Bangus kayo dyan! Bangus! Mga daddy, mas makikinis sa misis ninyo ang bangus namin! Oy, kuya! Tilapia! Mas sariwa ang tilapia ko sa tilapia ni ate! Oy, ano oras ba tayo uuwi? Ay nako, basta mamaya, wag na tayong magpagabi ng uwi. Mabuti na yung sigurado. Sige. Dahil ayoko na ulit makaharap ang maligno na yon. Nakakatakot ang itsura. Buti nga hindi ako binangungot eh. Ate, sugpo. May sugpo ako. Dalagang bukid, pampano, may tahong malalaki. Kasing laki ng tahong ng kilala ko! Natawa ko maging ang mga tindera sa katabi naming pwesto. Kaya dinampot ko ang isang bilasang tilapia na napasama sa tinda namin at tinampas yun kay Lennon. Naku mga ate ko, bili na kayo at nangahampasan ng tilapia ang kasama ko. Pero seryoso, bakla. Grabe, totoo pala ang aswang na yan. Eh di ba, sabi ni nanay, si lolo mo ang pumapatay ng aswang noong araw. Oo, nakwento na rin niya ni tatay eh. Malay ko naman kung totoo yun. Akala ko nananakot lang siya nun para kumain ako ng gulay at matulog ako sa tanghali. Pero bakit kaya kayo ang naisipan na sugurin noon? Ewan, baka dahil nasa labas kami ni Jeff. Buti nga't kasama mo si Jeff doon sa labas. Baka kung ano nangyayari sa inyo kung ikaw lang mag-isa. Bakla! Jules! Oh! Ba't para kang hinahabol ng 7 lalaki? May nakitang patay ulit! Ha? Saan? Doon sa motel sa bayan! Lalaki na naman! Ang sabi nila sigurado daw na aswang ang pumapatay! Ay, teka.
Kung naroon ang aswang sa motel na sinugod din kayo kagabi ng aswang, ibig sabihin dalawa ang aswang? Malalaman lang natin yan kapag nalaman ko kung sinong pumatay sa kapatid ko. Ang huling nakachat niya, isang araw bago siya umalis. Oh, anong gagawin mo? Kung totoong aswang ang pumatay kay Lani, ako mismong gigilit ng leeg niya. Chucky, good morning! O sige ha, Jules, Len, dito na ako. Ingat! Naputol ang pag-uusap namin nang may dumating na suki namin ng mga isda at seafood. Nagpaskil ako ng mga peking ngiti at si Tessa naman ay umalis na. Matapos kong bentahan ng customer ay napalingon ako kay Lennon nang kalabitin ako at tinuro si Jeff na naroon sa kanyang hardware. Ngumiti ito sa katinaasang phone. Sinagot ko yon nang makitang tumawag ito. Ang dami mo talagang pang-load, no? Sayado ka, pwede ka namang lumapit dito. Ang sabihin mo, dimis mo lang ako, kaya gusto mong makita ako ng malapitan. Kapal! Alam mo, mahal ko, kahit mula dito sa tindahan ko, kitang-kita ko kung gaano kakaganda. Kaya kahit matumal ang benta, para pa rin ako naka-jackpot makita lang kita. Pero hindi yun ang dahilan kaya ako tumawag. Nahuli na naman kitang nakasimangot eh. May nangyari ba? Yun ba? May patay na naman daw kasing natagpuan. Pero ngayon dito sa motel sa bayan. Jeff, kailangan na nating simulan ng plano. Baka mag-reply na yon. Sige, mamaya. Ako na lang ang pupunta sa inyo. Sige, salamat ah. Pero salamat. Huwag mong sabihin nakalimutan mo na. May bayad to, no? Anong bayad? Kita mo to, Lianin. Sabi mo, kapag ginawan kita ng account sa YM, sasagutin mo na ako. Ah? Uy, joke lang yun, no? Hoy, wala kang sinabing joke lang kagabi, ha? Kaya huwag ka na magpalusot, Baby ko? Kanina mahal, ngayon naman baby. Baka ibang babae na yung sinasabi mong mahal kanina, ah. Eto namang baby ko, nagsiselos ka agad eh. Ikaw lang ang mahal ko. Ewan ko sa'yo. Basta mamaya, ha? Kabado. Yun ang naramdaman ko habang naghihintay ako na mag-online ang YM account na JJ Lover 15. Noong unang chat ko dito ay nagpadala lang ako ng maikling mensahe at hiningi ang NASL nito. Ang ibig sabihin nun, name, age, sex or gender at location nito o kung saan nakatira. Ang pinakilala ko pang pangalan ay Angie. Nag-reply naman ito at sumagot na taga Caloocan City. Male, 30 years old at ang pangalan na binigay nito ay Ben. Pero sa mga chat nito kay Lani ay Jake ang pangalan nito. Hey, Julie, sandali lang ha. Lalabas lang ako sandali. Okay, sige. Matapos yun ay may sumunod na message pa ito at nagtanong kung game ba daw siya sa lahat ng bagay. Natural, sumagot ako ng oo. Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang tumunog ang YM notification at sa wakas ay sumagot ito. Talaga? Gaano ka ka-game? Super game. Nice. Anong hobby mo? Magbasa. Eto, mag-chat. Adventures ka ba, Angie? Oo naman. Ikaw ba? Very. So, gusto mo mag-level up agad itong usapan na to? Pwede naman. Para exciting. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang sumunod nitong message. Humihingi ito ng picture ng dibdib ko. Sabi pa nito ay handa siyang magbayad ng 3,000. Bigla akong nataranta. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kapag tumanggi ako, baka bigla akong hindi kausapin ito at masira ang plano. Sandali lang. Mag-picture muna ako. Kasama mukha mo, please. I want to see your beauty, love. Nataranta na naghanap ako sa mga gamit ni Lani. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang peking dibdib na gawa sa silikon. Kahit galit ako sa natuklasan ko sa kapatid ko, hindi ko maiwasang matawa at mapailing. Ilang niya ka, Lani. Kaya nagtataka ako kung paano lumaki ang dibdib mo sa mga pictures mo. Peke pala yung mga nasa pictures mo. Teka, paano ba isuot tong lintik na to? Agad akong naghubad at sinuot yon.
Eksaktong inayos ko ang peking dibdib na suot ko nang biglang pumasok si Jeff. Napasigaw kaming dalawa sa gulat. Pero ako, natawa agad nang bigla itong tumalikod at nagmamadaling lumabas. Naku, sorry. Sorry, hindi ko sinasadyang makita. Oy, sandali! Jeff! Balik! Baby ko, alam kong baliw na baliw ako sa alindog mo pero wag mo naman akong tuksoyin ng ganyan. Sira ulo, fake to! Bilisan mo, tulungan mo nga ako magsuot nito. Ha? Wait, Mm. ayos ah. Mukhang totoo. Mabilis itong bumalik sa loob at tinulungan akong ayusin yun. Pagkatapos ay nagsuot din ako ng sexing pantulog na gawa lang sa lace. Nang tumingin ako kay Jeff ay nakaiwas ito ng tingin sa akin. Matapos yun ay kinuhanan ko ang sarili ko ng picture sa mismong camera ng laptop ni Lani. Nakailang shots din ako bago may napili. Matagal pa ba, love? I'm excited to see you. Aba, lokong to ah. May falab na agad? Laalagablab nguso sa akin yan kapag nakita ko yan. Huwag ka nga magulo dyan. Panira ka ng plano eh. Lumabas ka na lang kaya. Ayoko nga. Baka mamaya kung ano pang ingin yan. Teka, ipapakita mo talaga mukha mo sa picture? Oo naman. Paano magtitiwala to sa akin kung hindi ako magpapakita? Sige na nga. Nang ipadala ko ang picture nito ay agad nag-reply si Ben. Natawa pa ako dahil nagpadala ito ng emoticons na nakangisi at labas ang mga ngipin. Nagbablush at tululaway. Habang si Jeff naman ay hindi na maipinta ang mukha. Tiyan mo dyan, mahal. Nagsiselos na ako. Oh. Mukhang nag-enjoy ka na eh. Oh, huwag ka nga magulo. Wow! So pretty. Ang ganda-ganda mo naman, love. Ang sexy mo. Pwede bang akin ka na lang? Ugok, akin to. Mukhang galing ko kayang uso mo. Thank you. Wait, I'll send you my photo. Hala! Ang laki! Huy! Huwag kang tumingin dyan, mahal! Biglang dumilim ang paningin ko nang takpan ni Jeff ang mata ko. Sabay hila sa akin ito palayo sa laptop. Habang ako naman ay tawa lang ng tawa. Sa halip na picture nito ay ang picture ng junior nito ang biglang sumulpot sa screen. Nang hindi nakatiis ay tinulak ko ito palayo at sinubukang tignan ulit ang picture. Isa! Tama na yan! Magpaalam ka na! Oo na, ito na. Nagustuhan mo ba? Ay oo, gustong gusto. Magkita na tayo. Gusto mo? Bingo! Nahulog ka ngayon sa patibong kong manyakis ka. Ha? Anong sabi? Gusto na makipagkita. Sandali, todo ko na to. Papayag na ako sa gusto nito. Sige ba? Magkita na tayo. Kailan ba? Kailan ka pwede? Ay, hindi ko pa alam eh. Check ko pa yung schedule ko. Tabihan kita kaagad. Sure. Maghihintay ako. I can't wait to meet you. Matapos ko makipag-usap ay agad kong binaba ang screen ng laptop. Napagbuntong hininga na lang ako saka umiling. Minsan, gusto kong buhayin si Lani para lang sermonan dahil sa natuklasan kong kalokohan niya. Di ko maintindihan kung paano at bakit niya ginagawa ang mga ganun. Okay ka lang. Ha? Oo, ayos lang ako. Magbihis ka na nga, mahal. Pati ako naaakit sa'yo eh. Naaakit ka sa fake na dibdib. Chipipay mo naman. Mas maganda naman yung akin dito. Uli na bago ko na-realize ang nasabi ko, Madam Venus. Ay, eto na naman ako. Napapahamak ng bibig kong walang preno. Bukod sa sinabi ko, pareho kaming natigilan ni Jeff dahil pagkasabi ko noon ay siyang hubad ko sa fake na dibdib na yun. Doon ko lang naalala na hinubad ko pala ang blusa ko bago ko isuot yun. Kaya tumambad tuloy sa harap ni Jeff ang totoong dibdib ko. Kasabay nun ay, Julie! Ay! Pinakita niya ang melon! Diyos ko, bakla! Hindi! Kuya, hindi! Sorry, mahal. Lumabas ka na nga!
Isang gabi hindi ko alam kung anong eksaktong oras na himbing na akong natutulog at ang naalala ko lang ay nagising ako dahil sa malamig na dampi ng hangin. Ang pagkakatanda ko ay sinarado ko ang bintana bago ako makahiga. Dahil sa sobrang antok ay hindi na ako nag-abala pang dumilat para isarado yon. Hanggang may naramdaman akong gumapang sa katawan ko. Ano ba yun? Bigla akong bumangon nang makita ko ang maitim na aswang na sumugod sa amin ni Jeff. Naroon ito sa bintana at nakasampa na sa hamba habang ang buhok nito ay gumagapang napaikot sa katawan ko. Gustuhin ko man tumakbo ay nakapulupot na sa paa ko ang buhok nito. Ninang San! Kuya Lennon! Tulungan niyo ako! Julie! Ano nangyayari dyan? Ah! Why? May aswang! Si Julie! Kuya! Tulong! Nang biglang lumipat ang buhok ng aswang papunta kay Kuya Lennon, ay mabilis itong napatakbo, sabay sarado ng pinto ng malakas. Naipit ang hibla ng mga buhok na yon sa pinto, kaya malakas na sumigaw ang aswang. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Bakit ako ang palagi mong pinupuntirya? Siguro ikaw ang aswang na pumatay sa kapatid ko, no? Biglang sumigaw ng malakas ang aswang at umangat ang ilang hibla ng buhok nito at tumalim ang pinakadulo. Nanlaki ang mga mata ko nang inasinta ko ng mga ito. Nagawa kong itagilid ang katawan ko nang magtangka itong tusukin ako. Kaya ang natusok nito ay ang kama ko. Tulong! Hanggang sa biglang sumigaw ulit ng malakas ang aswang. Ngunit ngayon ay parang nasaktan ito. Agad dinalis ng aswang ang nakapulupot sa akin, sabay talon pababa. Nahagip ng mga mata ko na may malaking hiwa ang aswang sa likod. Demonyo ka! Huwag na huwag kang babalik dito! Hindi ako natatakot sa'yo! Julie! Panginoon ko! Julie, ayos ka lang? Naiyak ulit ako sa sobrang takot. Tinulungan akong bumangon ni Kuya Lennon at inalis ang makapal na hibla ng buhok ng aswang na naiwan sa katawan ko. Maya-maya ay humahangos na dumating si Ninang Zen na may hawak na jungle bolo. Anak, nasaktan ka ba? Hindi naman po, pero muntik na. Buti nakaiwas ako agad. Masyado akong nakampante na hindi tayo papasukin ng aswang. Mukhang ikaw ang pakay nun. Hindi na aksidente na narito ka na muli siyang umatake. Lennon, gumawa ka ng mga pangontra. Kailangan natin ng proteksyon. Opo, Nay. Ano pong gagawin natin dito sa mga hibla ng buhok niya? Huwag na huwag ninyong itatapon dahil magagamit natin dyan para matukoy kung sino ang aswang na yon. Pasado 5:00 pa lang ng hapon ay pauwi na ako. Tanghali pa lang kanina ay halos paubos na ang mga paninda ko, kaya pagdating ng hapon ay mabilis akong nakaubos. Naglilipit na sana ako ng pwesto nang lumapit si Jeff. Pauwi ka na? Aga mo nakaubos ah. Oo nga ang buti na lang. Pagod na rin kasi ako. Hintayin mo ako dyan. Huwag kang aalis. Eksaktong natapos ko na ang ginagawa ko nang bumalik si Jeff. Nagsarado na rin ito ng hardware. Sukbit ang bag ay sinabayan na niya ako ng paglalakad. Nang mapansin ko na dumidikit ito sa akin, ay lumalayo ako. Uy, amoy isda ako. Huwag kang dumikit sa akin. Ano naman? Nakamamatay ba kapag nag-amoy isda ka? Siyempre, nakakaya naman sa'yo. Tingnan mo nga ang itsura mo. Mukha ka pa rin fresh. Ako. Maganda. Saka ano bang ikakahiya mo? Yang amoy na yan, yang mukhang pagod na yan ang mukha ng babaeng masipag at masikap sa buhay. At yan ang isa sa hinahangaan ko sa'yo. Salamat, Jeff. Nga pala, nabanggit sa akin ni Lennon ang nangyari sa'yo nung isang gabi. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Ayoko namang mag-alala ka pa sa akin. Kaka-okay naman ako. Naglagay na rin kami ni Naninang ng mga pangontra sa aswang. Eto pinabaunan pa niya ako ng anting-anting batawag dito. Mabuti kung ganun. Habang naglalakad kami ay nakasalubong namin si Kuya Matias, ang malapit na pinsan ni Jeff.
Bihis na bihis ito at halatang mahalaga ang lakad. Mukha pa itong excited na excited base sa laki ng ngiti nito. Palapit pa lang pero amoy na agad namin ang pabango nito. Hoy, Jeff! Oh, kuya, aalis ka na? Oo! Ayos bang forma ko? Mukha na ba akong ibuburol? Dapat nagbarong ka. Buburol pala eh. Pero ganda ng forma mo ah. Kulang na lang ng kotse. Saan ba kasi ang punta mo? Makikipag-date. Alam mo na, hindi na tayo bumabata. Medyo matagal na rin walang practice yung bata ako sa babae. Date? Saan mo naman nakilala yan? Wala ka nang pinapakilala sa amin ah. Sa chat! Ano? Alam mo namang kabi-kabila ang natatagpo ang patay eh. Lahat sila nakipagtagpo sa mga nakakausap nila sa ganyan. Tos, minalas lang sila. Saka hindi ibig sabihin na nangyari yun sa kanila nangyayari sa akin. Kuya, please. Kung sa tingin mo na nasa panganib ka, tawagan mo ako agad. Oo, sige. Eto naman masyadong praning. Oo, sige, una na ako. Masama daw paghintay ng babae. Julie, sagutin mo na kasi yan para hindi ganyan yan. Bye kuya, ingat ka. Hoy kuya, tawag ka kaagad ha. Ay kuya, Matias, sandali lang. May nakalimutan din sabihin? Tanong ko sana kung anong pangalan ng nakachat niya eh. Text mo na lang, nakasakay na eh. Tara na nga, tama pala ako umuwi sa'yo. Tapos, hintayin kitang makaligo. Bakit? Saan tayo pupunta? Sa bahay. Magluluto ako. Samahan mo akong kumain. Ayos ah. Hindi mo man lang tinanong kung gusto kong sumama. So, itong baby ko, alam ko namang hindi ka makakatanggi sa akin eh. Oo na, sige na. Yes! Sabi sa'yo eh. Nang makarating kami sa bahay ni Jeff, ay tinulungan ko siyang maghanda ng hapunan namin. Sa kabila ng mga problemang iniisip ko, panandalian ko yung sinantabi. Hindi ko magawang itanggi Madam Venus. Sa tuwing kasama ko si Jeff, kahit na mahilig itong mang-asar, napapangiti niya ako. Nakalimutan ko ang bigat ng pinagdadaanan ko. Matapos namin kumain ng hapunan ay tulong pa rin kami hanggang sa pagliligpit. O paano ba yan?
kaso sa kaso ng kapatid ko. Sa unang pagkakataon, makalipas ang matagal na panahon, ay hindi ako makapaniwala na may nangyari sa amin. Wala naman akong pinagsisisihan. Kagabi ko lang naman nalaman na sa likod ng makulit at mapang-asar na ugali nito ay malambing at masarap magmahal si Jeff. Hindi ko pinagsisihan na binigay ko ang sarili ko sa kanya. Samantala, hinayaan ko pa siyang matulog at dahan-dahan akong bumaba ng kama at lumabas ng silid. Hello, kuya? Oh, kumusta naman? Happy ka? Oo, super. Paano? Kayo na. Basta, kwento ko sa'yo pag uwi ko dyan. Naku, I doubt. Feeling ko, hindi ka na pa uuwiin yan. Sabi nga niya. Hindi na ako nagugulat. Aba, kapag nakikita si nanay laging bukang bibig ni Jeff, napakakasalan ka daw agad. Hanggang bukas pang day off mo, kaya dyan ka na muna para naman magpahinga ka. Sige. Mahal? O sige na. Tawag na lang ulit ako mamaya. Mahal! Nandito ako sa kusina. Manang Sen. Hanggang bukas pang day off ko. Pwedeng dito muna ako. Talaga? Mhm. Sige. Hindi muna ako magbabantay sa tindahan. Dito lang tayong dalawa. Tara. Doon sa kwarto, balik tayo sa kama. Magluluto pa ako ng agahan natin. Mamaya na yan, mahal. Please. Bili ka na sa loob. Naputo ng tawanan namin nang biglang magring ang phone ni Jeff. Napilitan itong huminto sa pakikipagharutan para sagutin ang tawag na yon. Biglang sumeryoso at natigilan habang nakikinig sa kausap nito. Sige, tatawagan ko si Kuya. Salamat. Bakit? Si Kuya Matias daw hindi nagbukas ng tindahan. Buti naisipang pumasok na maaga yung isang tauhan namin. At may spare key siya. Ano kaya nangyari doon? Sandali, tatawagan ko. Si Tessa. Nagmadaling nagbihis si Jeff sa kanito binuksan ang pinto. Bumungad sa amin ang nag-aalalang mukha ni Tessa. Tessa, bakit may kasama ka mga pulis? Anong nangyari? Jeff, si Kuya Matias, nasa ospital. Lakad takbo kaming dalawa ni Jeff sa hallway ng ospital habang hinahanap ang kwarto kung saan siya nakakonfine. Ayon mismo sa mga pulis ay may nakakita kay Kuya Matias na walang kamalay-malay sa daan at nakahandusay. Ang akala ng mga ito ay patay na ito hanggang sa bigla itong nagkamalay. Pagdating namin sa kwarto ay bumungad sa amin ang kalunos-lunos nitong kalagayan. Sabi ng mga pulis ay mukhang gaya ng ibang napatay. Nakipagkita si Kuya Matias sa kachat na hindi nito alam na isang aswang pala na nagpapanggap na tao. Kuya? Kuya? Anong nangyari sa'yo? Sabi ng mga doktor kanina, muntik nang nawakwak ang tiyan niya. Salamat na lang daw at may suot siyang binitadong kwintas na may krus na pendant. Pero na-damage na rin daw yung organs niya dahil nasaksak siya ng pataalas sa kuko ng aswang. Kuya Matias, ang aswang bang may gawa sa'yo nito? Oh. Mama. Ama-san. Ano, Kuya?
Mama San, Pinulong, Ulong, Yanggaw, Aswang. Kuya, huwag ka muna magsalita, please. Magpagaling ka. Gagaling ka. Makakalabas ka dito. Sorry, Jeff. Di ako nakinig sa'yo. Okay lang, kuya. Ang mahalaga buhay ka. Tuluyan kaming naiyak nang makitang anumang sandali ay babawian na nito ng buhay. Sa kabila ng unti-unting panghihina, hindi ko maintindihan kung bakit tumingin ito sa bandang likod. Pagkatapos may tinuro ito kung saan nakatayo ang dalawang pulis, si Tessa at doktor at nurses. Maya-maya ay tuluyan ang namaalam si Kuya Matias. Kuya! 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 Matapos na wala ni Kuya Matias ay binurol muna namin siya dito sa bayan ng 2 gabi para makapiling siya sa huling sandali. Pagkatapos ay inuwi ni Jeff ang mga labi nito sa Nueva Vizcaya. Mag-iisang linggo na rin mula nang umalis si Jeff. Hindi ko naisip na mamimiss ko siya ng ganito. Naging busy ito kasama ng mga kamag-anak sa pag-aasikaso ng burol at libing ng pinsan. Bigla akong natigilan sa paglalakad nang marinig ko ang pamilyar na angil na yun. Nang lumingon ako sa paligid, doon ko lang napansin na naroon na pala ako sa parte ng daan na liblib dahil sa mataas na talahib at maraming puno. Nakaramdam ako ng takot at nanginginig ang mga tuhod ko. Pero sa mga sandaling yon ay walang kahit sino kay Jeff o Ninang Zen ang naroon. Wala sila para ipagtanggol ako, kaya pilit kong nilakasan ang loob ko habang umuusad ng dasal. Saka pinagpatuloy ang paglalakad. Panginoon, iligtas niyo po ako. Ayokong pati ako ay mamatay sa kamay ng aswang gaya ni Kuya Matias at ng kapatid ko. Natatakot po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob at tapang para lumaban. Bigla kong humarap at napaatras nang makitang hinahabol ako ng pamilyar na makakapal na hibla ng mga buhok na yun. Kasunod noon ay lumabas mula sa mataas na talahib ang aswang. Lumipad ang mga buhok nito palapit sa akin. Pero bago pa pumulupot sa akin ang mga yon, ay mabilis kong nilabas ang anting-anting at hinarap ko sa aswang. Sige! Subukan mong lumapit. Oo, natatakot ako sa'yo. Pero kung sa tingin mo sapat na yon para mapatay ako, nagkakamali ka. Dahil kakampi ko ang Panginoon. Panginoon! Kung totoo yung Panginoon mo, bakit hindi niya tinulungan ang kapatid mo ng mga oras na pinapatay ko siya? Hintayin mo nga araw na ako mismo ang papatay sa'yo! Ibabalik kita sa dagat-dagatang apoy kung saan ka napapagay! Hindi na mangyayari yon! Dahil ngayon pa lang, papatayin na kita! Kinuha ko ang kutsilyo at tinutok yon sa aswang habang patuloy na nakaangat sa harap nito ang anting-anting. Lalo itong hindi makalapit matapos kong isama maging ang kwintas na may pendant na krus ni Kuya Matias. Bago umalis ay iniwan yun sa akin ni Jeff. Sige! Subukan mo! Lumapit ka! Nararamdaman ko ang galit nito nang hindi nito magawang makalapit sa akin. Dahan-dahan akong humakbang paatras pero hindi pa rin ako nilubayan ng aswang at sinundan ako. Hanggang sa bumilis ng bumilis ang bawat akbang ko at tuluyan na akong tumatakbo. Tulong! Tulungan niyo ako! Malakas na umaangil ang aswang. Hanggang sa kakatakbo ko ay nadapa ako. Napitawan ko ang 2 kwintas maging ang kutsilyo. Mabilis na gumapang sa akin ang mga buhok ng aswang. Pero sa halip na panghinaan ako ng loob, ay pilit kong inabot ang patalim sabay hiwas sa mga hibla nito. Nang lumuwag ang pagkakapulupot sa akin ng mga buhok nito, ay mabilis akong gumapang at dinampot ang mga kwintas. Sa pagkakataon na ito ay ang mismong aswang na ang sumugod sa akin.
Nang inamba nito sa akin ang matatalas na kuko, ay mabilis ko itong sinaksak ng patalim, sabay dikit ng krus at anting-anting nito. Mas matakot ka sa akin, demonyo ka! Hindi mo alam ang kaya kong gawin! Maipagiganti lang ang kapatid ko! Hanggang sa may biglang dumating na lalaki at hinampas ng malaking bato ang aswang sa likod. Mabilis na tumayo sa akin ang aswang at tumakbo papasok ng makapal na talahib. Bumalik ka dito, demonyo ka! Akala ko matapang ka! Natigilan ako. Nang paglingon ko ay nakita ko si Jeff. Matutuwa na sana ako at akmang lalapitan nito, pero bigla kong huminto nang may napansin agad. Mas mahaba ang buhok nito. Bukod doon, ay ang suot nito ay masyadong formal. Nakabalat na sapatos, slacks at nakatuck-in na long sleeve polo. May mga maliliit na balbas at bigote din ito sa mukha. Kuminutaw noo ko habang nakatitig dito. Hindi ikaw si Jeff. Hindi ikaw ang boyfriend ko. Sino ka? Bakit kamukhang-kamukha mo siya? Hindi na mahalaga yon. Mag-iingat ka, Julie. Ang katauhan ng aswang ay nasa paligid mo lang. Nakaabang ang panganib sa iyo. Naghihintay siya ng pagkakataon na patayin ka. Halika na. Ihahatid na kita. Sino ka ba? Nang makarating ako sa bahay, maya-maya ay bigla itong napaatras at humawak sa batok. Nalukot ang mukha nito at dumaing sa sakit. Maya-maya ay napaluhod, sabay hawak sa tiyan, kasabay ng malakas na pagsigaw nito. Anong nangyayari sa'yo? Sa halip na sumagot, isang malakas na ungol na parang aswang ang narinig ko mula dito. Muli akong nakaramdam ng takot. Napaatras ako at sumiksik sa sulok habang umang ng patalim dito. Nang lumayo ito ay nanginginig ako sa takot nang pag-angat nito ng mukha ay maging isa itong ganap na aswang. Mag-iingat ka, Julie. Huwag kang basta magtitiwala. Natulala na lang ako at sinundan ito ng tingin at pumasok din sa matataas na talahib papunta sa gubat. Nakaramdam ako ng takot nang marinig ang boses ni Jeff. Hanggang sa mga sandaling yon ay wala akong sinabihan tungkol sa natuklasan ko. Natatakot ako sa maaaring sabihin ni Jeff o ng iba. Kaya kahit na may pagdududa at takot, ay nagdesisyon ako na kumprontahin ito. Mahal? I miss you, mahal. Nang nagtangka itong lumapit ay bigla akong dinampot ang patalim at tinutukan ito. Takot na takot ako. Nawala ang ngiti ni Jeff dahil sa ginawa ko at binaba ang mga gamit. Mahal? Ano to? Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Umamin ka na. May lahi kang aswang, no? Ano? Mahal, ibaba mo nga yan. Ano ba yung mga sinasabi mo? Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Bakit mo tinago sa akin ang totoo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may lahi kayong aswang? Julie, wala kaming lahing aswang. Normal ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Ibaba mo nga yan. Ayoko. Baka mamaya sasakmalin mo ako eh. Talagang masasakmal kita dahil ilang araw na akong nasasabik na mahalikan at mayakap ka, mahal. Diyan ka lang sabi, huwag kang lalapit. Marahas na bumuntong hininga si Jeff. Pagkatapos ay walang takot na lumapit sa akin. Huminga ulit ito ng malalim at walang takot na hinawakan ang kamay ko. Kumalma ka. Pag-usap tayo, Halika dito. Maingat nitong kinuha mula sa akin ang patalim. Saka yun hinagis sa lababo, sabay yakap na mahigpit sa akin. Sa kabila ng takot at pag-aalala, nakaramdam ako ng panatag na kalooban nang yakapin ako ni Jeff ng mahigpit. Doon ako napahagulgol ng iyak, saka gumanti ng yakap. Sorry kung tinutukan kita ng kutsilyo. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Nawala lang ako ng ilang araw. Pinagbibintangan mo na akong aswang. Kasi 3 gabi nang nakakaraan. Sinugod ulit ako ng aswang. Naglakad ka na naman ng gabi, no?
Sorry. Inabot lang ako ng dilim sa daan. Kasi hindi agad naubos yung paninda ko. Tapos ayun nga, inarang ako ng aswang. Pero mahal, may nagdigtas sa akin. Kamukhang kamukha mo siya. Ang pagkakaiba niyo lang. Parang mas formal siya. Yung bihis niya pang opisina. Tapos may tumutubong bigote. Tapos naging aswang siya sa harap ko. Pero magkamukha talaga kayo. Si Jake? Sino? Si Jake sigurong nagpakita sa'yo. Ang kakambal ko. May kakambal ka? At Jake ang pangalan? Oo. Pero matagal na mula nung huli kaming magkita. Minsan lang din kami magkausap. Nung buhay pang mga magulang ko, ang kwento sa akin nila tita, may kakambal daw ako pero dahil sa hirap ng buhay namin noon, inaampon nilang kakambal ko. Minsan na kaming nagkita at nagkaharap. Identical twins kami. May komunikasyon kami mula noon pero hindi masyado. Bakit hindi mo sinabi yan sa akin? Malayong loob namin sa isa't isa, Julie. Lalo ko. Oo, pareho kami ng mukha pero aaminin ko. Hindi ko siya maramdaman sa buhay ko na kakambal ko. Para sa akin, isa lang kaming magkakilala na nagkataon na may isang mukha. Yun lang yun. Pero ang ipinagtataka ko, bakit kanya kilala? Tsaka, anong sabi mong naging aswang siya? Oo, kitang-kita ko. Kaya rin ako parang nagduda sa'yo kanina. Kasi ang sabi niya mag-ingat daw ako. Nasa malapit lang daw yung aswang na gustong pumatay sa akin. Ay, nako, mahal. Pagkatapos mong matikman at makita ang lahat sa akin, magdududa ka na aswang ako? Kung ganon, bakit siya aswang? Aalamin ko. Tatawagan ko si Jake. Mahal, may natuklasan pa ako. Binuksan kang laptop ni Lani. Nag-search ako doon sa dating pag-uusap nila. May sinabi doon yung lalaki na may kakambal daw siya. Pero strange sila. At naalala mo pa ba yung pangalan na nakita natin? Yung kausap ni Lani sa chat? Yung totoong pangalan ni JJ Lover 15? Di ba Jake din yon? Sinasabi mo ba na yung kakambal ko yung Jake na nakausap ni Lani? At posibleng pumatay sa kanya? Maraming may pangalan na Jake. Pero posible na iisa sila. Aalamin natin yan. Pero mahal, sorry ulit ha. Mahal, aaminin ko. Nagiging mas mabangis ako sa aswang kapag nasa loob na tayo ng kwarto. Pero hanggang dun lang yun. Tao ako, hindi ako aswang. Sorry ulit mahal. Sobrang sorry talaga. Naiiyak ako sa inasal ko sa'yo kanina. Huwag mo nang isipin yun. Naiintindihan ko. Kahit sino nasa katayuan mo, ganun ang iisipin. Tsaka kung aswang ako, hindi ako makakapasok dito sa bahay. Ayan at namumutik-tik sa bawang ang mga bintana at pinto. Namiss kita, mahal. Kung ganun naman pala, doon natin pag-usapan sa loob ng kwarto yung pagkamiss mo sa akin. Iparamdam mo. Mahal, ano ka ba? Maliwanag pa sa labas. Babalik pa ako sa palengke. Mamaya na, maaga pa. Sasamahan kita. Sige na, mag-aswangan muna tayo dito. Ipapakita ko sa yung klase ng bangis na mahigit 1 linggong nalayo sa'yo. Nya! Nang araw na yon ay medyo matumalang benta. Kaya inabot kami ng pasado 8:00 bago naubos ang tinda namin. Mabuti na lang at kasama ko si Kuya Lennon. Hanggang gabi may kasabay ako pag-uwi. Lokong Jeff yon. Tinutuong nga ang sinabi kay nanay. Hindi ka na nga inuwi. Ayaw na nga akong pakawalan. At gusto niya magpakasal na agad-agad. Nung nagkaroon ng chance, sunggap agad siya eh. Mahal mo na rin ano? Oo, mahal ko na. Mabait naman si Jeff. Tapos sobrang lambing at maalaga. Hindi mahirap mahalin. Kita naman eh. Blooming na blooming ka. Pero bilisan na natin maglakad para makarating na tayo sa bahay. Kung may dumadaan lang kasi na sasakyan dito sa atin eh. Sinabihan ko naman si Jeff na pauwi na ako. Kumusta na pala yung kachat mo? Diba nag-iimbestiga ka sa nangyari kay Lani? Makikipagkita na nga sana ako eh. Tapos may nangyari. May natuklasan kami ni Jeff.
Ikwento ko sa'yo sa susunod. Basta in short, napagtagpi-tagpi ko na yung sagot na mismo ang kusang lumapit sa akin. Teka, ang gulo. Bakit hindi mo pa ngayon ipaliwanag? Haba eh. Tsaka nagmamadali na ako at itong si Jeff. Sabi bilisan ko daw dahil nagluto siya. Ay nako, itong sister ko talagang may boyfriend na dalaga na. Ay siya nga pala, may pinasasabi si nanay. Ano yun? Naalala mo yung mga naiwan na hibla ng buhok ng aswang sa kwarto mo? Oo. May nakausap si nanay na isang albularyo. Ang sabi, nasa paligid lang daw ang aswang na ang tawag ay banas. Dati daw ay marami ang lahi nila sa isang probinsya malapit dito. Pero naubos na daw ang lahi nila. Salamat sa lolo mo dahil siya ang nakapatay sa kanila. Pero sabi sa pinakita ni nanay na hibla ng buhok ng aswang, mukha daw may naiwan pa na lahi ng banas. Anong klaseng aswang ba daw itong banas na to? Basta't sinabi daw ng albularyo, sadyang mapagiganti daw ang aswang na ito. Malalim kong magalit. Kumbaga, kasalanan ng isa, kasalanan ng buong angkan. Ang pinakalakas niya raw ay yung mahaba niyang buhok na parang nagiging tali. Matalim daw ang dulo nun. Yung ibang banas na aswang ay nakatira malapit sa mga tubig, kaya ang kahinaan nila, apoy. At least ngayon, ilala na natin kung sinong kalaban. Pinili ng albularyo na mag-iingat ka daw sa mga pinagkakatiwalaan mo. Dahil mukhang malaki ang galit nito sa'yo. Bilisan na natin. Baka may maligno na namang lumabas. Sa kabila ng pagmamadali namin sa paglalakad, nagulat na lang ako nang biglang may pumulupot sa akin na kung ano man at hindi ako makakilos. Nang tumingin ako sa katawan ko, nakatali na sa akin ang pamilyar na makapal na hibla ng buhok na yun. Kuya Ganon! Asa na ba? Ay! Julie! Ay, aswang! Maligno! Tulong! Kuya! Tawagin mo si Jeff! Jeff! Mga kapitbahay! Tulong! Oras na ng paniningil ko sa'yo, Julie! Napasigaw ako nang bigla kong matumba at kalad ka rin ako nito papasok ng talahiban. Umiyak ako hindi lang sa takot, kung hindi sa mga hapdi ng sugat at hiwa ng mga kung ano-anong matatalas na damo at kahoy. Bitiwan mo ako! Demonyo ka! Maya-maya inangat ako nito mula sa lupa hanggang sa makarating kami sa gitna ng isang malawak na bukirin kung saan may malaking lumang warehouse sa loob. Pumasok ako doon at hinagis ako ng aswang sa mga kumpol ng dayami. Bumaing ako sa sakit nang tumama ako sa pader. At kahit puno ng sugat at galos ang katawan ko, pinilit kong tumayo. Ano bang kailangan mo sa akin? Wala ko naaalala na atraso ko sa'yo! Nanlaki ang mga mata ko nang lumakad ang aswang sa likod ng mga magkakapatong na mga kahon. At nang lumabas ay naging si Tessa ito. Malayo sa nakilala kong kaibigan na mabait, palangiti at makulit. Ang nasa harap ko ngayon ay ang nagpupuyo sa galit at halos magliyab ang mga mata. Wala kang atraso. Ang lolo mo at 10 ng buong angkan mo ang may kasalanan sa akin. Hindi kita maintindihan! Ang lolo mo na isang manunugis ang siyang pumatay sa buong angkan ko. Ako lang nakaligtas. Pinatay niya ang pamilya ko. Matagal nang patay ang lolo ko! Pero may natitira pa rin siyang angkan. Maswerte lang ang nanay mo. At namatay sa panganganak sa kapatid mo. Pati ang tatay mo. Kung hindi, ako rin ang tatapos sa kanila. Hayop ka, Tessa! Ikaw ang pumatay kay Lani! Ang kapatid mong sampalataya ka na isang mabuti. Mahinhin at matalino. Wala kang kaalam-alam na mas masahol pa sa bayaran niyang si Lani. Masyadong malandi at mahilig. Makati sa lalaki. Naguhubad sa harap ng mga nakakausap niyang lalaki sa internet kapalit ng malaking halaga. Nakikipagkita sa mga lalaki para magpagamit dahil sa pera.
Hindi ganon ang kapatid ko! Sige, Julie. Magbulag-bulagan ka pa. Kahit alam ko na ikaw mismo nakakita ng mga ebidensya. At ikaw ang nagdala sa kanya. Sa maruming mundo na yon, di ba? Mama San? Jake, ikaw si Mama Santesa! Kung ganon, ikaw rin ang pumatay kay Kuya Matias! Dahil nakita niya ako. At walang pwedeng makaalam ng totoong pagkatao ko. Ano bang malay ko na siya pala ang nakakachat ko? Napakahayop mo, Tessa! Bakit pati ang kapatid ko? Dahil gusto kong makita na unti-unting masira ang buhay niya nang sa ganon. Kapag nalaman mo, para kang kandila na unti-unti rin na uupos. Anong pakiramdam, ha, Julie? Anong pakiramdam na malaman ng kapatid mo ay nagpapakapu... Oh! Nang may nakapa akong isang piraso ng kahoy, ay agad ko yung binato kay Tessa at tinamaan ito ng malakas sa ulo. Wala akong naramdaman kung hindi ang galit. Kulang pa yun kung tutuusin dahil sa sinapit ni Lani. Hindi siya ganon! Kaya tumahimik ka! At ikaw, Jake, isa ka pa! Alam ko na ang totoo. Ikaw ang lalaking kachat ni Lani. Pinaboy mo ang kapatid ko! Hindi ko siya binaboy. Oo. Aaminin ko. Isa yun sa kakaibang hilig ko. At ganun din si Lani. Inamin niya sa akin ng totoo na pareho kaming mahilig sa ganung gawain. Nagkasundo kami. Kaya namin ginagawa yon. Oo. Inaamin ko rin na binabayaran ko siya dahil yun ang usapan naming tatlo nitong si Tessa. Yang babaeng yan ang nagbubugaw sa kapatid mo. Dahil sa kanya, kaya ako nakilala si Lani. Dahil sa kanya, kaya mas naadik si Lani sa ganong gawain. At nung gabing magkita kayo, ano? Tulong kayo sa pagpatay sa kanya? Hindi ko siya pinatay, Julie. Dahil biktima rin ako ni Tessa ng gabing yon. Nagulat ako nang nauna siyang dumating doon sa motel na pinag-usapan namin ni Lani. Tapos, kinagat niya ako bigla sa leeg. Mabilis lang. Biglang nag-ibang pakiramdam ko. Parang may nagbago sa akin. Yun pala ay ginawa na akong aswang ni Tessa. Sakto. Kung kailan kabilugan ng buwan. Kaya mabilis umepekto ang kamandag niya sa akin. Nang dumating si Lani, inutusan niya akong patayin siya pero hindi ko kaya. Siya lang ang pumatay sa kapatid mo at hindi ako! Kung ganon, alam mo na noon pa nakakampali siya ni Jeff? Lahat na lang dinamay mo! Dahil minsan na ako sinaktan ni Jeff, Julie. May lima kong pagtingin sa kanya, pero hindi niya ako pinapansin dahil sa'yo. Noong nagtapat ako kay Jeff, tinawanan niya lang ako at sinabihan ako hindi niya daw ako magugustuhan kahit kailan. Ako ang unang nakachat ni Jake. Nang magkita kami, nagulat ako at inakalang si Jeff yon. Doon ko natuklasan na kambal sila. Dahil sinaktan ako ni Jeff, naisip ko na gantihan siya sa pamamagitan ng kakambal niya. Hanggang sa nahuli ko si Lani. Isang beses ako pumunta sa inyo na wala kayo nila noon. Gumagawa ng malaswang mag-isa sa sariling kwarto niya. At doon umamin si Lani. Nakakaibang hilig niya. Ginamit ko yun para sirain siya. Pinaglapit ko sila. Inudyukan kong kapatid mo na tumanggap ng iba't ibang lalaki. Hindi mo alam kung gaano ako tuwang-tuwa na nakikitang unti-unting sinisira ni Lani ang sarili niya habang ikaw na tanga walang kaalam-alam kung gaano kababoy ang kapatid mo. Wala kang kasing sama, Tessa! Tinuring kita hindi lang bilang kaibigan, kundi parang isang kapatid! Wala akong pakialam sa pagkakaibigan sinasabi mo. Alam mo ba kung anong plano ko, Julie? Plano ko sanang gawin din aswang si Lani, gaya ni Jake. Pero kahit kailan talaga, maldita ang kapatid mo. Nanlaban siya at nagbantang magsusumbong sa'yo kaya pinatay ko na siya. Ngayon alam mo na ang totoo, Julie. Pagkatapos kitang patayin, susunod na sila at magkikita din kayo sa kabilang buhay.
Kaya umpisaan mo na magdasal sa Diyos mo dahil hindi ka na makatatakas ngayon! Bago pa makapagpalit ng anyo si Tessa, ay mabilis na siyang sinakal ni Jake at hinawakan ng kamay. Nagawa kong makatakbo sa kabila ng hapdi galing ng sugat ko. Hanggang sa biglang dumating si Jeff at mula sa likod ay bigla nitong sinaksak si Tessa. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo palapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Halika na! Bilis! Ngunit hindi natuloy ang balak namin nang biglang sumigaw sa galit si Tessa at nagawa nitong ihagis palayo si Jake. Dahil doon ay tumakbo kami paakyat kung saan ang pinakamalapit na lugar na pwede namin puntahan palayo kay Tessa. Hindi na kami nag-isip pa at napaakyat sa second floor ng warehouse. Ngunit pagdating doon ay nasukol na kami. Maya-maya, dumating si Tessa at bumalik na ito sa anyong aswang. Gumapang sa amin ang mga buhok nito. Pero bago pa yun makalapit sa amin, ay dumating si Jake na isa ring aswang. Pinigilan nito si Tessa, kaya't sa kanya pumulupot ang mga hibla ng buhok. Jake! Hayop ka, Tessa! Huwag ang kapatid ko! Bakit hindi? Iaswang na rin to. At akong gumawa sa kanya kaya ako rin ang maaaring pumatay sa kanya. Ito ang ganti ko sa'yo, Jeff. Sinaktan mo ko. At ikaw na babae ka. Mula sa lolo mo hanggang sa'yo, wala na kayong ginawa kung hindi saktan ako. Jeff! Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Nandyan si Lennon. Ay gagawin kami para mapatay ang aswang. Jeff, sorry. Wala tayong pagkakataon na magkakilala at maging totoong magkapatid. Julie, minahal ko si Lani. Mahal ko siya at ikaw. Mahal na mahal ka ng kapatid mo. May tinago siyang diary sa mga gamit niya. Sinabi niya sa akin na doon daw nakasulat ang mga gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi ng harapan. Tawarin mo ako kung nadamay ka. Magkakatakas pa tayo dito, Jake. Konti na lang. Makakabawi pa tayo sa isa't isa. Makalaya man ako rito. Aswang na ako, Jeff. Marami na akong pinatay. Hindi na kaya ng konsensya ko dahil hindi ko rin mapigilan ng sarili ko. Baka doon sa kabilang buhay, magkita na kami ni Lani at maging malaya kami. Jeff! Umalis na kayo! Bilis! Napatingin kaming lahat sa ibaba nang biglang umapoy ang mga karton at dayami. Niyakap ako ng mahigpit ni Jeff at sumiksi kami sa sulok. Hindi kami makadaan dahil nakaharang sa amin ang aswang. Nang mga sandaling yon ay wala kaming ibang dalang sandata, kundi ang matibay na pananalig namin sa Diyos. Panginoon, iligtas niyo po kami! Jeff! Lumalaki na yung apoy! Julie, kailangan na nating tumalon mula dito. Jeff, Julie, umalis na kayo, bilis! Paano ka? Hanggang dito na lang ang buhay ko, Jeff. Ingatan mo ang sarili mo. Tawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Maraming salamat, Jake. Maraming salamat. Aakyat na lang kami para tumalon nang biglang magpatihulog si Jake sa apoy. Dahil nakapulupot sa kanya ang buhok ng aswang, halos madala nito si Tessa at nahulog. Biglang humawak si Jake sa bakal at pilit na inabot ang paa ni Tessa. Sino may sabi na ako lang ang mamamatay? Halika dito, demonyo ka! Jake! Hindi ko maiwasang lumuha nang mabasa ko ang isang sinulat ni Lani sa kanyang diary. Ang buong akala ko ay okay lang siya. Wala akong kaalam-alam na dinadala pala niya ang mabigat kapag nalalaman na may malaki akong utang noon. Saksi si Lani sa tuwing sinusugod at napapahiya ako sa pwesto ng mga pinagkakautangan ko. Dear Diary, nalaman ko na marami palang utang si ate dahil sa akin. Mula nung bata pa ako, siya na ang tumayong nanay ko. Sa tuition ko, baon, projects, tapos nagkakasakit pa ako. Bumibili din siya ng mga pagkain na gusto ko.
Ito naman ang dahilan kaya ako ginagawa ito. Kapag nakaipon na ako ng malaking halaga, matitigilin ko na si Ate Julie sa pagtitinda sa palengke. Gusto ko, pagbuhay rin siya, tapos lahat ng utang niya, babayaran ko. Ako naman ang pipili ng masasarap na pagkain para sa kanya. Bibilan ko rin siya ng magagandang damit, tapos ipapasyal ko si ate. Nakokonsensya din ako kasi sa maruming paraan ako kumikita. Mataas ang tingin ni ate sa akin. Paano ko ipaliliwanag na may addiction ako sa ganitong bagay? Na gusto ko, pinipicturean ang sarili ko ng walang damit. Gustong gusto ko sa tuwing naaakit ang mga lalaki sa akin at makipagtalik sa kanila. Nakakahiya. Disenteng babae si ate, tapos yung kapatid niya ganito. Sana, kapag dumating ang araw na malaman niyang totoo, sana hindi mandiri sa akin si ate. Sana hindi siya magalit. Mahal na mahal ko ang Ate Julie ko. Dahil hindi ko lang siya ate. Mama ko rin siya. Love, Lani. Nayakap ko na mahigpit ang unahan na paboritong yakapin ni Lani kapag natutulog. Regalo ko sa kanya yon noong 18th birthday niya. At mula noon ay hindi na siya makatulog na wala ang una na yon. Okay lang naman si ate kahit mapagod ako kakatinda ng isda eh. Basta't alam kong masaya ka. Pero huwag kang mag-alala. Walang makakaalam ng sikreto mo. At hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Kasi mahal na mahal ka ng ate. Mahal? Okay ka lang? Oo. Tingnan mo, oh. May nahanap akong usapan ni Jake at Lani. Basahin mo. Small world, ano? Sa dami na makikilala ko online, yung kakambal pa ni Kuya Jeff. Alam mo ba, patay na patay niyo sa Ate Julie ko. Nagpapalakad niya sa akin eh. Talaga? Sakto pala. Si Jeff at ate mo. Tapos, ikaw at ako. Pero paano tayo makakalaya kay Tessa? Lagi nakabantay. Kapag sinasabi ko na gusto ko nang tumigil dahil seryoso na tayo, nagagalit siya. Lagi akong tinatakot na isusumbong kay ate. Hayaan mo. Gagawa ko ng paraan. Pero hanggat wala pa tayong nahanap na paraan, wala akong choice kundi sundin siya. Kailangan mag-entertain pa rin ako ng customer online kasi lagi siyang may porsyento sa kita ko. Hayaan mo. Matatapos din ito. Nga pala, huwag mong sasabihin mo na kay Jeff na nagkakausap tayo, ha? Bakit naman? Nahihiya ako sa kanya eh. Hindi naman kami close. As in complete strangers kami. Ayokong malaman niya na hindi naging magandang trato sa akin ng mga umampun sa akin. Ang sabi ko kasi sa kanya noong huli kami magkausap, na okay ako at yung adoptive family ko. Sige. Lani, ikaw na muna bahala kay Jeff, ha? Tingnan mo para sa akin. Kapag may problema siya, sabihin mo agad sa akin. Gusto kong makipag-close sa kanya. Kaya lang, hindi ko alam kung paano kong siya lalapitan. Ay, teka! Si ate kumakatok. Lag-out muna ako. Nang tumingin ako kay Jeff, ay ngumiti ito habang umaagos ng luha. Pinahid ko yon pagkatapos iniyakap ko siya ng mahigpit. Sa balikat ng isa't isa ay umiyak kami at nagluksa sa pagkawala ng mga kapatid namin. Magiging okay din tayo, mahal. Alam ko. Basta magkasama tayo. Alam ko magiging okay ako. Ipagpatuloy natin yung mga hindi nagawa ni Lani at Jake. Yung buhay na masaya at tahimik.
yung buhay na magkasama. Excited na ako sa kasal natin sa susunod na taon. Kung hindi nga lang susukob sa patay, pinakasalan na kita kagad eh. Hindi naman ako nagmamadali eh. Anong plano mo sa perang naiwan ni Lani? Hindi ko alam eh. Siguro itatago ko muna. Teka, maalala ko. Bakit wala kang sinabi na may gusto pala sa'yo si Tessa noon? Eh, nung panahon na yun, wala naman akong malay na gusto mo rin ako. Saka hindi ko na sinabi dahil baka mamaya mag-away pa kayo. Hayaan na natin yun, mahal. Binasted ko naman eh. At least ngayon, wala nang aswang. Tahimik na tayo. At buhay tayo. Kaya halika na. Umalis na tayo. Naghihintay na sila Manang Zen at Lennon. Dadaan pa tayo sa puntod nilang dalawa. Okay. Madam Venus, nilagak namin ang mga labi ni Jake sa tabi ng puntod ni Lani. Sa ganong paraan man lang ay maibigay namin ang pangarap nila na magkasama. Bukod sa amin, nila Nanay Zen, Kuya Lennon at Jeff, walang ibang nakakaalam ng mga ginawa ni Lani noon. Dahil para sa akin, ang kapatid ko ay isa pa ring marangal na babae. Sa panahon na pare-pareho kaming nagluksa ni Jeff sa mga kapatid namin, nariyan kami sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, mas naging makabago at moderno ang teknolohiya. Ngayon, mas nauso na naman ang chat, online dating, at kung ano-ano pa. Kung may natutunan man ako sa nangyari sa kapatid ko at sa mga naging biktima ng aswang, huwag basta magtitiwala sa mga taong hindi mo pa lubos na kilala. Madaling magpanggap at bumuo ng peking katauhan sa likod ng laptop o iba pang gadget. Hindi lahat ng nakakausap nyo ay totoo. Dahil ang iba, maari palang nagpanggap na mabait, pero pagkagat ng dilim ay isa palang aswang. Samantala kami ni Jeff ay tuluyang nagpakasal makalipas ng 1 taon. 2 buwan bago ang kasal namin ay nabuo agad ang panganay namin. Minsan nga natatawa na lang din ako sa tuwing naglalambing sa akin ang asawa ko. Hindi lang pala si Jake ang magiging mabangis na aswang tuwing gabi. Dahil maging si Jeff ay nagiging mabangis din. Mabangis sa kama. Sana po ay may natutunan kayo sa kwentong binahagi ko sa inyo. Sa inyong mga tagapakinig, may mga karanasan ba kayo na naloko kayo ng inyong mga kachat? Maaari niyo pong ibahagi ang kwento niyo sa comment section. More power at naway patnubayan kayo ng Panginoon. Nagmamahal, Julie.